tayo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Amen. So, ngayon po ay last Sunday ng July. So, nagbabaha-baha na po talaga. Kaya kinakailangan po natin maging prepare lagi. So, lahat po ng tao dito sa mundo, ay nabubuhay na walang layunin. Ang lahat po ng tao dito sa mundo ay nabubuhay na mayroong layunin. Sabihin ng sabay-sabay, layunin. Ibig sabihin po, lahat ng isinilang sa mundo, linoob ng Diyos na mabuhay para sa layunin niya. Yan po ang kailangan natin malaman at kailangan natin maunawaan kung tayo po ay nakapaloob sa layunin ng Diyos. Sapagkat hindi lahat ng tao dito sa mundo ay nabubuhay sa layunin ng Diyos. Kasi po, mayroon tayong mga kanya-kanyang layunin. Bago tayo manalangin. Nasabi sa Kawikaan, chapter 19, verse 21. Sulat po nyo. Kawikaan 19, verse 21. Sabi po sa New Living Translation, many are plans in a man's heart, but only the Lord's purpose will prevail. Sa Tagalog po, maraming nabubuong plano sa isipan ng tao, ngunit tanging ang layunin lang ng Diyos ang natutupad. Kaya kahit ano po ang plano natin, ano man ang gawin natin, magtagumpay man tayo dun sa ating pinano, pero ang matutupad, ang mangyayari talaga lang ang kalooban ng Diyos. Amen. Yung plano lang ng Diyos, yung layunin ng Diyos, nakalagay po, only the Lord's purpose will prevail. So kaya, kahit mga mayaman sila, nagtagumpay sila dito sa lupa, pero mabibigo pa rin sila dahil ang layunin pa rin ng Diyos ang matutupad. Kahit anong matamo ng tao. Kaya mas malaga na tayong mga alagad ng Panginoon nakapaloob sa layunin ng Diyos. Kaya ngayon po umaga, ang mensahe ngayong umaga ay pinamagandang po pong God's purpose. Ang layunin ng kaharian o kingdom purpose pala. Kingdom purpose. Ang layunin ng kaharian. Tayo manalangin. Ang maraming Diyos, salamat po ngayong umaga. Pagpalain niyo po ang bawat isang narito ngayon na magbubulay, makikinig ng iyong salita. Pagkaloob po niyo kami, ang bawat isa ng pangunawa, ng understanding sa mga salita mong mahayag at nawa po'y walang mawala sa bawat pakinggan at ito po'y may pamuhay ng bawat isa ayon po sa iyong layunin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po ng talata na binasa ni Relin, ang sabi po niya ay, ang sabi doon, ang lahat ng bagay nagkakalakit-lakit na gumagawa o ang lahat ng bagay yung naglalakit-lakit sa paggawa ng Diyos, sabi niya, all things work together. Ang lahat ay nagkakalakit-lakit na gumagawa, sabi po dito, ang Diyos, kasama ng mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Kasama ka ba sa tinawag? Ibig sabihin kasama ka sa layunin. So sabi niya, ang lahat ng bagay, sinabi ko na Apostol Pablo sa chapter 8, sapagkat ang mga mananampalataya sa Roma ay dumadanas ng iba't ibang pagsubok at persekusyon. At sinabi na Pablo na ang lahat ng bagay nagkakalakit-lakit sa paggawa ng Diyos kasama ng mga nagsisiibig sa Kanya, yung mga tinawag ayon sa layunin ng Diyos. So all things work together according to God's purpose. So makikita po ninyo, ayan po ang mga taong, mga tinawag ng Diyos ayon sa layunin, kasama ng Diyos. Sabi natin, nagkakalakit-lakit. Sabi sa English, work together. Tingnan po natin dito sa today's English version na Bible, yung talata. Ang sabi po nito, we know that in all things God works for good with those who love Him. Alam natin na ang lahat ng bagay gumagawa ang Diyos kasama ng mga umiibig sa Kanya. Those who He has called according to His purpose. Kaya pinamagandang kung
kingdom purpose. Yung mga pinaghaharian ng Diyos, sila lamang ang makakasama sa paggawa ng Diyos. Kasama, gumagawa ang Diyos, kasama tayong gumagawa sa gawain ng Diyos. Amen. Gusto po niyong gumawa ang Diyos, samahan natin sila sa paggawa. Dahil tayo kanyang tinawag. So lahat ng itong nangyari sa buhay natin, pinaglalakip-lakip po ng Diyos yan, kasama siya, gumagawa, at kasama tayo sa paggawa sa kanyang layunin. So sabi ko kanina, sa Kawikaan chapter 19 verse 21, marami pong nabubuong layunin o plano sa tao, pero tanging ang kalooban lang ng Panginoon ang mananaig. Yun ang matutupad. Kaya mga kapatid, pinangatang mong kingdom purpose. Sa Matthew 6:33, makikita po natin yung purpose. Sabi doon sa Matthew 6:33, dapat pagsikapan mong unahin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kalooban, ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay ay idaragdag ng Diyos. But ye say ye first His kingdom in His righteousness. See the word righteousness? And all these things shall be added unto you. O added to us. Idadagdag ni Lord. Yun ang gusto natin. Kanino mangyayari yun? Doon sa mga nakapaloob sa purpose ng kingdom. Sabi-sabay kingdom. Kaharian. Yung mga taong nakapaloob sa kaharian. So, sinasabi dyan, seek ye first. Ibig sabihin, yun ang unahin natin makapaloob tayo sa purpose ng Diyos. Napansin po ba ninyo, kingdom ang bilangit dyan, kaharian? Nakikita po niya sa screen. Sabi niya, but seek the kingdom of God above all things, o above all else, and live righteously. So, seek the kingdom. Hanapin ang kaharian ng Diyos. Sa ibang salin, pagsikapan ninyo mapasama sa mga pinaghaharian ng Diyos at gawin ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay, idadagdag niya sa atin. So yung salitang all these things, i-add na lang doon sa mga tao nasa loob ng purpose ng kaharian. Binasa natin ang Romans chapter 8:28, binanggit po yun sa Diyos, paghahari ng Diyos, at doon sa pinaghaharian ng Diyos na nakakalakip-lakip na gumagawa ayon sa layunin ng Diyos. Mahalaga po kasi magtrabaho tayo, mahalaga kasi mabuhay tayo sa mundo na ang buhay natin nakapaloob sa purpose ng Diyos. Ang ibig sabihin, yung ginagawa natin, plano ng Diyos. Yung pong ibig ko sabihin ngayon, naggagawa tayo dito sa mundo na hindi labag sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, nakapaloob tayo sa plano ng Diyos. Itong ginagawa natin, plano ito ng Diyos. Nasa loob ito ng katwiran ng Diyos. Nasa loob ito ng gusto ng Diyos. Ibig sabihin, ang ginagawa ko, gusto ng Diyos. Kaya itong ginagawa ko, dahil ako'y umiibig sa Diyos, at ako'y tinawag ng Diyos ayon sa kanyang layunin. Dapat ang layunin ng Diyos ang aking magawa. Yan dahil kung bakit mayroon pong pangangaral. Kaya nga, sabi sa Matthew 28, verse 19 to 20, sabi niya, bumayo sa lahat ng mundo, gawing mga alagad ang tao, bautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, at turuan sa lahat ng pinag-uutos. Ibig sabihin, itong mga tao, mula sa hindi, itong mga tao pangangaralan, wala sila sa plano ng Diyos, wala sila sa nakapaloob sa purpose ng Diyos, kaya nga sila pangangaralan, ikukomisyon at tuturuan para sila'y mabuhay nang aayon sa purpose ng Diyos. Nakukuha niyo mga kapatid? Kaya nga siya gagawing alagad eh. Kaya nga siya ikukomisyon. Kaya sa tuturuan, bakit? Igagawin siyang alagad sapagkat ang sabi para sila'y mabuhay bilang alagad o bilang taong nasa loob ng purpose ng kaharian ng Diyos. Kaya dito sa chapter 6 ng Matthew, unahin daw po yun. So makita natin, bakit? Anong meron sa kaharian? Kaya pinamagatan ko po yan na God's kingdom's purpose. Ano po ba ang kaharian? What is kingdom? Bakit pinauuna? Pakita mo Rosa, yung pinakita ko sa iyo. What is kingdom? Ano ang kaharian? Ang kingdom po,
word sa salitang Hebreo, ang salitang kingdom o kaharian ay rada. Sabay-sabay, rada. Sa Arabic word, mamlaka. Yung mga unang salitang ginamit ko ito, ginagamit ko. Sa salitang Grego, ito po kasing ginamit sa Old Testament, Hebreo, at Aramaic ko ang ginamit ng mga translation. Ang nakalagay ko dyan sa Hebreo, rada, o sa Aramaic ko, manlaka. Yung pagkasalin po sa New Testament, ang ginamit po ay Greek. Grego po ang ginamit. Kaya sa Grego ay basileia. Basileia. Kung bakit pinauuna ng Panginoon ang kaharian, siyempre po, ano bang meron ng kaharian? Meron pong hari. At ang haring tinutukoy doon ang Diyos. But seek ye first His kingdom, o kingdom of God, ang sabi mo doon. Unahin ang kaharian ng Diyos, o mapabilang sa pinagharian ng Diyos, ibig sabihin niyan, mayroong nakapaloob, mayroong king. Sabay-sabay, king. May hari, hindi po presidente. Hindi po ito democratic na sistema. Ito po yung kingdom kaharian. Mayroong hari. Kaya nga sabi dito, pinauuna sa atin ang kaharian sapagkat ang kaharian mayroong purpose. Gusto ko po ipakita sa inyo para mabilis at para matutunan po natin. Ang sabi po dyan, ano ang kaharian? Sabi sa Hebreo ay rada. Sa Aramaic ko, manlaka o sa Greek basileia. Ang ibig sabihin po niyan, paliwanag ko po dyan, sa English po, pakita ko saan. What is kingdom? Yan. Kingdom is the governing influence of a king over territory. So mayroong hari. Ang kingdom daw po, ang kaharian ay isang gobyerno o paggugobyerno ng impluensya ng hari sa kanyang nasasakupan. So mayroong hari. Sabi hari. Nung sinabi ni Jesus na seek ye first His kingdom, unahin natin siya ang hari. Ano daw po yan? Anong klaseng hari yan? Ito yung gobyerno may impluensya ng hari sa kanyang territory. Nung tinuro ng Panginoon sa Matthew 6, sa kanyang panalangin, sa turo sa panalangin, ganito kayo manalangin. Ama namin na sa langit, sambayan ang ngalan mo dito sa lupa, ay dyan sa langit, dito sa lupa, at kung paano nangyayari sa langit, mangyari dito. So makikita po ninyo, sinasabi po ninyo sa panalangin na kung paano naghahari ang Diyos sa langit, dito sa lupa maghari. Sinabi pa sa tugtog na mapasa amin ang kaharian mo. Kami na may pagharian mo, ibig sabihin kung paano naghahari ka sa langit, dito sa lupa, ikay maghari sa amin. So see, yung langit, in-extend ang kanyang territory sa lupa. So ibig sabihin, yung influensya ng hari, ng king, ay mag-govern dito sa mga nasa lupa. Nakukuha niyo mga kapatid. So yan, ano yung ibig sabihin ng kaharian? So sabi niya, governing influence of a king over territory. Sabi niya, impacting with his will. Sabi niya, yung kanyang kalooban ang siyang magkaroon ng impact doon sa territory niyo. Nung sinabi ni Jesus na sige first His kingdom, ibig sabihin, mapaloob ka sa kanyang territory. Sino ba territory? Nasa loob ka ng kanyang kaharian, nasa loob ka ng kanyang pinaghaharian, na ang kanyang kalooban ang may impact, sabi niya sa atin. Yung kalooban niya ang may dating sa atin. Sabi niya, His purpose. Para daw po yung kanyang purpose, ang mangyari, binasa natin kanina yung purpose. Mangyari ang kanyang purpose, and then sabi niya, in His intent. Yung kanyang gusto, yung kanyang intention. And then sabi niya, producing a citizenry of people who reflect the King's image, nature, knowledge, lifestyle, morality, and values. So kung tatanungin natin kung anong kaharian, yung po ang ibig sabihin niya, mag-produce ng mamamayan ng langit dito sa lupa, o gumawa ng alagad, yung pinapagawa sa macho,
Ito yung mga taong, yung mga people who reflects, yung mga taong magpapakita ng imahin ng hari. Yung king's image, sila were king's image. Yung larawan ng hari, yung nature, yung kaalaman, yung lifestyle, yung pamumuhay, yung uri ng pamumuhay, yung morality, at yung values, kung ano yung mga pinapahalaga ng harian, yun ang buhay dito. So, nung sinugo ng Panginoon mga alagad sa Matthew 28 verse 19, anong tinuturo? Pinapoproduce po sila ng mamamayan ng langit. Mga taong magre-reflect ng image ng king. Makinig mo mabuti. Sino sa inyo nakakaunawa ng kahalagaan ng isang ambassador? Amen? Alam niyo ang isang ambassador? Halimbawa, Pilipinas ba, may mga ambassador ba tayo sa iba't ibang bansa? Meron tayo mga imbahada, ang ibig sabihin, pag sinabing imbahada, meron doong lugar na kung saan imbahada natin yun. Tapos merong ambassador na nagre-represent ng ating bansa. Sa Bible, tinawag tayong ambassadors of Christ. Sa Galatia, sa ibang salin, sabi niya, you are ambassadors of Christ dito sa lupa. Ibig sabihin, tayo ay representante na nagre-represent ng ating bansa o ng karya ng langit dito sa lupa. Hindi ba kayo? Pag ikay naging ambassador sa Amerika, re-represent mo ang Pilipinas sa Amerika, kaya mayroong ambassador. So yung ambassador, siya nagre-represent ng lahat. Siya po ay isang maliit na presidente roon. So kung titingnan po natin ngayon, ang mga mananampalataya dito sa lupa ay mga ambassador ng Diyos, ni Kristo dito sa lupa. Anong rinireflect po nila? Ang rinireflect po nila ng bawat isa atin ay yung kalooban ng Diyos, yung image ng ating bansa, nature, knowledge, yung lifestyle ng ating bansa, yung morality natin at yung mga pinahalaga natin ang nire-represent natin. Kaya sabi ni Paul sa Romans chapter 8, sabi niya verse 28, all things work together. Sabi po doon, into those people who love Him according to His purpose. So tayo ay mamamayan ng langit. Amen. Dito pa lang sa lupa, mamamayan na tayo ng langit. Sino yun? Yung mga personal na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi sa pamamagitan ng pag-anib sa reliyon o sa paggawa ng mabubuting gawa para maligtas. Kasi ang mabubuting gawa, bunga lamang ng mga ligtas na. Amen. Kaya, yung pinabanggit ni Brother Itong doon sa kanyang panalangin, sa chapter 8, yun. Na tayo naligtas, hindi dahil sa gusto natin, kundi dahil nakahinabagan tayo. Hindi lahat ng anak ni Abraham ay ligtas. Maraming anak si Abraham. Meron siyang anak sa una, si Ismael, yung Hagar. Meron siyang anak kay sino bang nanay ni asawa niya, no? Kay Sarah. At yung po lamang, yung lahi ni Isaac, ang tinutukoy ng mga anak ng Diyos. Higit ko, marami mo pong anak si Abraham ng Titora. Pero ang sabi, sa aklat ng Roma, kinahabagan ng Diyos ang kanyang kinahabagan, kinawaan niya ang kanyang kinawaan. Hindi lahat ng anak ni Isaac ay kasama sa mga anak ng Diyos. Kinahabagan at kinawaan ng Diyos Jacob at ginamuyan niya si Esau. Nakapansin po pa ninyo? At ang sabi dun sa Romans chapter 8, hindi lahat ng Hudyo ay ligtas. Tanging ang mga sumampalataya lang sa Panginoong Hesus. Kaya sabi niya, maging Hudyo ka man at hindi Hudyo, maliligtas sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, yung mga Hudyo hindi tinanggap si Kristo as Lord and Savior, hindi kabilang sa citizens of heaven. Andyan ba kayo mga kapatid? So makikita po ninyo ang talata pag pinag-usapan po natin yan. So ibig sabihin,
Kaya tayong mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Sino ngayon? Yung mga tumanggap kay Jesus. Ano ba ang pinakamatinding kasalanan ng mga Hudyo? Bakit hindi sila papasok sa langit? Sa panahon pa lang ni Jesus Christ hanggang sa atin ngayon. Ano ang kanilang matinding kasalanan? Dahil ba sa pangalan niya? Dahil ba sa pagiging religyoso nila? Hindi. Ang kasalanan po nila ay yung hindi pagtanggap kay Jesus. O pagkilala kay Jesus bilang Misaya. At din lang, hanggang ngayon, ang mga Hudyo, hindi Diyos ang pagkakilala nila kay Kristo. Si Kristo ay ordinaryong tao lamang. So tingnan po niyo mabuti mga kapatid. Kaya tayong mga magpasalamat tayong mga tinawag ng Diyos ayon sa kanyang layunin. Ano yung layunin? Yung Matthew chapter 6, tinuturo po yung impact na makapaloob tayo doon at ay mamuhay ayon sa kanyang layunin. So, kung tayo nabubuhay ngayon, mamaya sa learning, para kanino ka ba nabubuhay? Ang iba nabubuhay. Sabi niya, Ma, tanongin mo mama mo, Ma, para kanino ka nabubuhay? Pagka hindi mananampalataya, hindi kasama sa layunin ng Diyos, akan sabihin, anak, kaya ako nabubuhay para sa inyo. Kayo ang aking buhay. See? Wala sila sa kingdom ng Lord. Pero pag napanood na sa kingdom ng Lord, iba ang pananaw. Ako'y nabubuhay. Mababasa niyo sa Galatians chapter 2, chapter 3, nang sabi ni Pablo, kung ako may nabubuhay ngayon, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Ako'y nabubuhay kay Jesus na tumupo sa akin at nagligtas sa akin at umibig sa akin at pinakita niya sa krus ng Kalbaryo. At kung mayroon pa akong buhay na dagdag, gagawin ko para sa Kanya. So, nakikita niyo? Kaya sinabi niya sa Romans, nagkakalakit-lakit na gumagawa, ang Diyos na gumagawa, kasama ng mga taong nagsisiibig sa Kanya, ayon sa Kanyang layunin. Kaya nga si Pablo, nung siya po ay pabalik ng Jerusalem, may mga dumating na mga propeta, ang pangalang Agabus, ito yung Agabus, na sinabi, pinuntahan si Pablo, hinubad ang sinturon, siyempre propeta, mayroong sasabihin, may demonstration, hinubad ang sinturon ni Pablo na balat, at pagkatapos, ginawa ng propeta, ginako sa kanyang sarili. Diba, parang ganyan. Halimbawa, si Apostol Pablo, pinuntahan ko siya, hinubad ko ang kanyang sinturon, ginawa ko, tapos, kunwari ako si Agabus, ginapos ko ang aking sarili. Pagkatapos nag-speak siya, ganito ang gagawin ng mga Israelita sa Jerusalem sa taong may-ari ng sinturon na to. Sinubad niyang sinturon, ibigay kay Pablo. So anong message? May naghihintay kay Apostol Pablo sa Jerusalem. Ano naghihintay? Ano naghihintay? Makukulong siya, gagapusin siya dahil sa kanyang pangangaral. So kaya sabi ng mga kapatiran, sabi niya, Apostol Pablo, sabi niya, Diyos sa kami, huwag ka nang tumuloy. Sabi niya, huwag ka nang tumuloy. Eh si Pablo, dahil alam niya yung layunin ng Diyos sa kanya, sabi niya, huwag mong panginayin ng loob ko. Alam ni Pablo na mayroon naghihintay sa kanya, ba't siya tutuloy? Pagkat alam niya, layunin niyo ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Sinabihan siya ng Espiritu ng Diyos sa kanyang panaginip. Sabi niya, huwag kang matakot. Tumuloy ka, at kahit mabiyag ka, magpatuto ka sa mga gobernador, sa hari, hanggang sa emperador, tumayo ka. Kaya sabi ni Pablo, handa akong mamatay. Yung mga tao handang mamatay sa pananampalataya, bakit handa sila? Bakit handa silang mamatay dahil sa pananampalataya nila? Ang dahilan, dahil alam nila ang layunin ng Diyos. Basahin po rin ang Hebrew chapter 11. Lahat yan, basahin mo buong chapter, makikita nyo, mas pinili pa silang mamatay kaysa magtamo ng ginawa nito sa mundo, sapagkat alam lang nila may naghihintay sa kanilang mas lalong mas maigi. Alam niyo kung bakit? Alam nila yun ang layunin ng Diyos sa kanila. Ano pipiliin mo? Kingdom's purpose? Makapaloob sa kingdom's purpose? O labas sa purpose ng Diyos? Hello, mga kapatid.
Kaya kung tayo man nabubuhay ngayon, alamin natin sa ating sarili, sa ating puso, ang aking buhay ba'y nakapaloob sa plano ng Diyos? Sa layunin ng Diyos? Ako ba'y mabubuhay dito na kasama ang Diyos? Ako ba'y umiibig sa Diyos? Ako ba'y tinawag ng Diyos ayon sa kanyang layunin? Amen. So sabi ng Colossians chapter 1 verse 16, ang lahat daw po ng bagay dito sa lupa, create para lamang sa kanyang kaluwalhatian. Mula sa simula hanggang sa matapos, we are created para lamang sa kaluwalhatian ng Diyos. So dapat malaman natin, dapat doon tayo. So kung tayo man ngayon, halimbawa yung mga young professional, yung mga magulang, yung mga kabataan ngayon, kung tayo mabubuhay, dami nating plano. Sabi naman pamangkin, ko to, marami akong gagawin, o marami akong pa ako nagtatrabaho, bibili ako ng sasakyan, marami akong gagawin. That's the plan. Good. Nag-aral tayo, doon naman talaga tayo pupunta, ang magtrabaho, magnegosyo, pero see to it. Na ang buhay natin, magtatrabaho ayon sa layunin ng Diyos. Ganyan po kayo mga kapatid. So dapat piliin natin ang God's purpose dahil ang sabi ng Matthew 6, may pangako. Ang may pangako lamang yung mga magtatrabaho ayon sa layunin ng Diyos. Ibig sabihin ko po kanina, sa Kawikaan chapter 19 verse 21, lista nyo yun, maraming planong pwedeng mabuo sa isipan natin. So because created tayo ng Diyos na mayroon tayong nakayamang plano para sa ating sarili. Amen. Pero isipin natin lagi na yung planong yun, yung mga layunin na yun, yung layunin lang ni Lord ang magaganap, hindi yung ating mga gusto. Kaya mas magandang nakapaloob. Kaya nga sinabi ni Lord, ni Jesus, na pilitin natin unahin yun. Alam natin yung God's purpose, yung layunin ng Lord ng kanyang kaharian, ang sa gayon, mabuhay tayong hindi taliwas sa kanyang kagustuhan hanggang sa wakas ng ating buhay. Pag tayo pinagtrabaho, maliwanag sa isipan natin kung ano yung gusto natin gawin ayon sa plano ng Diyos, ayon sa layunin ng Diyos. Kaya kahit marami tayong pinaplano, hindi nagsasucess. Bakit? Hindi talaga yan ang gusto ng Panginoon. So ngayon pa lang, alamin natin ang plano ng Diyos. Halimbawa, nanalangin ka sa Diyos. Lalo na kung magpalaya ko tulad ni Jabez. Si Jabez po hindi naman humingi ng pera sa Diyos. Basahin niyo po, nadaanan natin yan sa kronika. Sabi niya, si Jabez nanalangin sa Diyos, ang kanyang hihirapan, nanalangin siya sa Diyos, sabi niya, O Diyos, Yahweh, ako po inyong hanguin pagpalain, palawakin mo aking teritoryo nang ako hindi mahirapan. At sinabi dininig ng Diyos. Bakit? Sapagkat dininig siya ng Diyos, sapagkat plano ng Diyos na sa ipagpalain. So kung tayo naman din, mamumuhay ng labas sa plano ng Diyos, sa layunin ng Diyos, mahihirapan tayo. Mas magandang mamuhay tayong nasa loob ng layunin ng Panginoon ng kanyang kaharian, nang sa gayon, hindi po tayo mabigo. Ang pangako ng Diyos at ang lahat ng bagay, idadagdag sa atin ng Diyos. Mas magandang kung dinadagdagan, alin mo ba ang gusto nyo? Kaya nga tayo nagtrabaho at hindi dito nagsikap hanggang sa makapasa sa board exam, dahil meron po tayong hinahabol. Ano lang gusto nyo? Kayo yung habol ng trabaho o kayo yung hinahabol ng trabaho? Magkaiba ho yun. Hello? Pag sinunod mo ang Diyos, hahabulin ka ng trabaho. Pag sinunod mo ang salita ng Diyos, nasa loob ka ng plano ng Diyos, ikaw ang hahabulin ng trabaho. Hindi ikaw ang maghahabol ng trabaho. Hanggang maunawaan lang ng isipan natin, ng puso natin, kung paano natin pumilikuran ng Diyos, ayon sa kanyang layunin. Kung paano tayong gagawa na kasama sa layunin ng Diyos. Naalala ko yung kaibigan kong kapatid ni Pastor Uno, na Dr. Dentist. Namuhay po siyang nasa simbahan, naglilingkod, pero humiwalay po siya sa purpose ng Diyos sa kanyang buhay. Isa po siyang musician, keyboardist, pianista sa church. Nag-aral po siya. Iniwanan po niya ang kanyang yung purpose ni Lord sa kanya, yung pagtutugtog. Iniwanan po niya, nagpakasubsob sa pag-aaral. Pag-take ng exam, bagsak. Second exam, bagsak. Second niya, nalungkot po siya. Umiyak dahil bigo. So, ang ginawa po niya, humingi siya ng tawad kay Lord, bumalik sa Lord, babalik po ako sa layunin mo sa akin, yung aking gawain na pagiging musician.
So magkintay ko rin ng exam, sabi niya, Lord, hindi na po ako magre-review. Bahala na kayo, basta ako, dito ako sa church. Tuwing may gawain, magpapractice ako. So yun po ginawa, hindi po siya nag-review. Pag-take po ng exam, top 10. Nabulag po siya, walang review. Pero mag-take ng exam, top 10. Bakit? Kasi nasa God's purpose. Sabi ni Lord, only the Lord's purpose will prevail. Sabi ko sa iyo kapatid, kahit anong gawin mo, pag hiwalay ka sa Diyos, wala kang magagawa. May talata ba yun? Meron. Wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Sabi ng Panginoon sa 1 chapter 14, Depart from me, you can do nothing. So kapag hiwalay ka sa purpose ni Lord, wala kang magagawang mabuti. Mabibigo ka lang kapatid. So, kung isa kang ngayon, kinukonsider mo yung alagad ni Lord, bagong alagad o dating alagad, siguruhin po natin na nakapaloob tayo sa karya ng Diyos. Pinag-aharian tayo ng Diyos. Yung gusto niya ang ginagawa natin. Amen po ba? So si Lord, kung naghihingi tayo ng maraming pera, hindi naman nagbibigay si Lord ng pera. Pero bibigyan ka ng ideas paano ka magkapera. God never give cash, but God give ideas. So siya nagbibigay nun. Bibigyan ka ni Lord ng mga ideya kung paano ka magkakaroon ng maraming salapi. At idadagdag ni Lord lahat ng kailangan mo. Natin, mga kapatid. Kaya ngayong umaga, yung po gusto kong galing mensahe. Kingdom purpose ang kailangan natin. Napansin po ninyo kung paano po natin dinala ang mensahe para sa atin. Para makita lang natin na napakahalaga, hindi tayo mabuhay ng hiwalay sa Diyos. Hiwalay sa kanyang layunin. Kaya nung sinabi ni Pablo na ang lahat ng bagay, malalim pala yung talatang nun. Kailangan alamin mo yung konteksto, yung pinanggalingan, yung mga naunang talata kung bakit nasabo ni Pablo yun. Nakukuha niyo mga kapatid? Kaya mahalaga sa umagang ito na maintindihan natin, huwag tayong mabubuhay ng hiwalay sa Panginoon. Para hindi tayo mahiwalay, mahalaga po yung pagbabasa ng Biblia, yung pagdating ng linggo, yung pagkikisalamuhan natin sa kapatiran para lalo tayong lumago at lumakas. At higit sa lahat, makita natin ang layunin ng Panginoon sa ating buhay. So ngayon, ano ba ang plano? Ngayon, mag-usap-usap po kayo sa learnings niyo mamaya. Ano ba yung mga, huwag kayong mahiya. Ano ba yung mga plano niyo sa buhay? May mga plano po tayo. Ako, sabi ko, ako may plano ako. Ang plano ko, simple lang po. Pero nakapaloob sa plano ng Diyos. Pinapadalangin. Tinakuha sa mga asawa ko. At sabi ko po, December at Mayo, uuwi tayo sa probinsya para tayo ay mangaral magkaroon ng gawain. Paunin natin ang ating pamilya, kabila. So December, magkaplano po kami either na Sambales o Bicol. Mayo, ganun din. At kailangan natin ng ganitong pera. Uwi ng Bicol, mababang 20 may uwi sa Sambales, ganun din. So kailangan ng 40,000. Kaya sabi niya, planuhin natin, hingin natin sa Diyos. Ito bang plano ito, Lord? Kalooban mo? Oo, alam ko nakalooban ito ng Panginoon kasi kalooban ng tayo dito at pagre-reunion sa pamilya. So kung ito yung mangyari, ibig sabihin, nasa plano ng Diyos. Amen. So hindi tayo gagalaw nang wala sa plano ng Diyos. Ang iba yung nagplanong lumayo-layo. Sumakay ng aeroplano, pagdating doon, nawala sa paglilingkod. Hindi kalooban ng Panginoon. Sapagkat hindi alam ang plano ng Diyos. Pansinin po niyo, kung tayo nakapaloob sa karya ng Diyos, pansinin po niyo yung binanggit ko sa meaning ng karyaan. Ang plano ng Diyos, tayo mapaloob sa karya ng Diyos, kasama tayo sa tayo mga taong influensyado ng hari, nakapaloob sa kanyang bayan, dala-dala natin ang kanyang kalooban, tayo mamamayan na nagre-reflect ng kanyang image, ng kanyang nature, ng kanyang knowledge, ng kanyang moral, at ng kanyang values. So kahit saan tayo makarating, dala-dala po natin siya. Dala-dala natin siya. Kaya hindi maaaring dumating tayo sa isang lugar na hindi tayo makaka-influensya. Kasi dala-dala natin ang kingdom ng Diyos. Kasi tayo mga ambassador ng Diyos. So hindi maaaring hindi magkaroon ng dating. Hindi maaaring walang impact
Natawa ko doon sa isang pastor, sabi niya, ang mga mananampalataya ngayon, kung tawagin ng Kristiyano, wala nang impact. Yung nagsasalita siya, sabi ko, Pastor, mayroon po ngayon. Yung mga mananampalataya ngayon, wala nang impact. Pero mga impacto na ngayon. Kasi hindi nakalooban na Diyos ang ginagawa, pangmulto na. Marami nang binubulto doon sa mga ginagawa ng dating mananampalataya. Na dating mananampalataya, ngayon makikita mo sa kanto, nagiinom. Tapos, nanilimahin na sa ihi at gugulong-gulong sa kalsada. At ang sabi ng sabi ng iba, Pastor, in Jesus' name, ano nang nangyari sa inyo? Diba? Impacto na sila ngayon. Wala nang impact yung kanilang buhay na may layunin ng Diyos. Eh mga kapatid, malawak ang aking sinasabi ngayon. Hindi ko pagkabayan. Malawak ang mensahe ng God's o ng kingdom purpose. At yan po ang pakaisipin po natin. Mabuhay tayo sa layunin ng Diyos sa atin. Lagi po dito sinasabi po dito sa malat sa Romans chapter 8 verse 28 doon sa dulo, na sabi niya, yung mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Sabi mo sa katabi mo, natawag ka ng Diyos. Sige, sabihin mo sa katabi mo, natawag ka ng Diyos dahil sa kanyang layunin. Doon tayo mabuhay, mga kapatid. Yung layunin ng Diyos sa atin. Pag sinabi natin layunin, sa English kasi purpose, yung intention ng Diyos sa atin. Yung gusto ni Lord na mangyari sa atin. Si Lord may gusto sa base camp. Amen. Narinig kayo? Si Lord po may gusto sa base camp. May gusto si Lord sa mga taga-base camp. Sa iglesia sa base camp, yung nakapaloob sa mga nag-church sa base camp, may gusto si Lord. Anong sabi po ng Panginoon? Bigyan tayo ni Lord ng vision. Upang in year 2000, ang base camp ay pagpapalain. Ready ba kayo dyan? Ready ba kayo dyan? Ang base camp ay pagpapalain. Nung sinabi po ni Lord sa akin yan, wala pang lahat ang mga nandyan. Nag-iisa lang ang building dito. Ito lang simbahan ito, half body. At ang bodega. Wala pa lahat yan. Puro mga raw materials. Pero ngayon makikita nyo, may mga pader na. May eskwela na. Gumaganda na gumaganda. Pinakitaan tayo ni Lord ng kanyang layunin. Ang vision ay layunin ni Lord na gusto niyang mangyari sa lugar at sa mga tao. Ang biskam ay pagpapalain. Sabi po niya, blessings sa naghihintay. Kaya lang, kung tayo hindi ready sa blessings, opposition ang mangyayari sa atin. Lalabanan natin yung blessing na dumating. Ang best na may pagpapalay, are you ready? Amen. Mapupunta po tayo sa mga higit pa sa middle class na mamamayan. Pag namuhay tayo sa layunin ng Diyos, sabi niya, dadayuhin. Ang sabi po doon sa pangalawa, dadayuhin. Ready pa kayo sa mga dayuhan? Ay, Pastor, mahirap yan. Ready ba kayo sa mga dayuhan? Ready ba kayo sa Amerikano, sa Koreano, sa Hapon? Ready ba kayong gumanggap? Naalala ko, nagkaroon kami ng bisita sa bayan ng Amerikano. Si Virgil, ang nandun kasama ko si Bobby, si Brother Robin, si Pastor Hermie, ako. Pagdating, nakakita ni Brother Robin, Amerikano, biglang tumalikod. Bob, bahala ka dyan. Hindi po siya ready sa Amerikano. Bakit? English yun. Si Pastor Hermie, kahit gaganong-ganon lang yun, ready po siya. Karamihan silang dalawa. Lalo pag wala ako, akit ako dito sa base camp. Pag naghanap si Virgin, Pastor Hermie, where is Pastor kami? Ay, siyempre, English yun. Nahirapan siya. English yan. Pastor kami, go mountain. Bike. Eh, nakaintindihan siya. Si Pastor, pumunta ng bundok, nag-bike. Yun na yun, naintindihan ko. At least paano ready. Pero si Robin hindi. Tumalikod eh. Bahala ka dyan, Bob. Eh si Bobby siyempre, kinausap niya. Sabi niya, come. Sit. Sabi, come in, sit. Siyempre, aso lang naman ang sinasabi ng hanigan, tumupo ka. Sabi ng tao, siyempre, hindi mananampalataya, yung Amerikano. Sabi niya, I'm not a dog. Yung sabi ni Bob, come, sit. I'm not a dog. Sa narinig ko sa pagod, I'm not a dog. Ready ba tayo sa dayuhan, mga kapatid? O ngayon, di na tayo.
marami nang pupunta ng Lagun, sa Lagun pupunta. Ang may promise base ka, kung Lagun ang pumupunta, siguro hindi tayo ready. Ano naman kasi pupuntan dito? Ibig sabihin, church, dapat pinupunta ng mga dayuhan. Sabi ko dito, dayuhan, maraming mga pupunta. At ang pangatlo, sabi po niya, at magiging ugat o kampo ng mga manggagawa ng Diyos. So yun po yung destination, yun po yung gusto ni Lord na maganap na layunin ng Lord sa base camp. Kung pag-uusapan natin ang base camp, ang base camp ay may Lord. Kaya tayo hindi tayo nangangamba kung ano mangyari dito sa lugar natin. Dahil yun ang gusto niyo na mangyari. So bakit ka mangangamba? Siya ang bahala dito. Amen? Hihingin lang natin kay Lord na maganap po yun ang ayon sa kanyang layunin. So tayo, as a individual, anong gusto nyo? Marami tayong plano, ilagay natin yan sa layunin ng Panginoon at yan ang mag-ibigay. Sino pong ready sa plano ng Diyos? So sana, gayahin po natin sa Putol Pablo at hindi ng aking gusto na sabi ni Pablo, kung ako yung mabubuhay, sa buhay na ito, hindi ako mabubuhay para sa aking sarili. Di ba kasi ang sarili natin? Kaya nga sabi sa Kawikaan, tinan po nyo, pupunta tayo sa Kawikaan. Kung ready po kayo. Kawikaan chapter 19. Punta po natin ang Kawikaan chapter 19. Yan. Chapter 19 verse 21. Dito po sa New Living Translation, tatagalogin ko na lang sabi, you can make many plans. Yan. But the Lord's purpose will prevail. O, tagalogin natin. Maaari kang gumawa ng maraming plano. Pero, ang layunin ng Lord ang matutupad. O ulitin ko po, sabi niya, you can make many plans, but the Lord's purpose will prevail. Nung si Pacquiao nasira ng salita ng Diyos, naunawaan niya ang layunin ng Diyos. Kaya tinanggal po niya sa buhay niya yung labang sa kalooban ng Diyos. At nagsimula siyang nagpalo kay Lord at gawin ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi nga niya, ready pa rin akong hanggang sa kahirapan, ready rin ako eh. Kasi, naunawaan po niya ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. So, pwede kang gumawa ng maraming plano, amen? Kung hindi kang gumawa ng desisyon para sa iyong sarili, but isipin mo lagi, ang matutupad, yung kalooban ng Diyos. So, kung gusto mong matupad ang kalooban ng Diyos, sabi ng Mateo, pasok tayo sa kingdom. Yung purpose ng kingdom ang gawin natin. Ano yan? Yung gusto ng king ni Jesus. Yung influensya ng kaharian na sa ating buhay, magkaroon ng impact yun bilang mamamayan ng langit. Yung kanyang reflection nito, dala-dala natin kahit saan tayo pumunta. Amen po ba? Kahit saan tayo ihalo, kita. Amen. Kahit saan tayo ihalong tao, lilitaw at kinitaw yung ating pagkatao bilang isang alagad ng Panginoon. Amen po ba? Naalala ko sa Iligan, may kabataan po doon na makulit. Pag isinama mo sa mga unbeliever, hindi mo siya mahahalatang mananampalataya. Ang believer na unbeliever din siya. Pag ihinalo mo siya sa simbahan, mananampalataya siya. Ang sabi nung kanilang pastor, iyang si ano na yan, parang hunyamo yan, kahit saan malikit, nagiging kapareho. Hindi ko lang binanggit yung pangalan na. Alam niya ni Guru ni Marlene, kaya tatawa-tawa si Marlene, sabi ng pastor niya, tsuhin din niya yun. Iyang si ano na yan, pinupito eh. Iyang si ano na yan, kahit saan mo ihalo yan, sabi niya, kapareho. Parang hunyamo yan, sabi niya. Idikit mo sa bato, kulay ng bato. Ang ibig sabihin ng pastor, ano? Hunyamo man ng palataya, hindi ganoon ang dapat mangyari. Dapat makikita ang ating pagkakaiba. Yung influensya ng kaharian ng Diyos, yung purpose ng Lord, makikita sa atin. Di ba, si Jaira tinanong, Jaira, ano bang sikreto mo? Bakit iba ka? Kasi sabi niya, ba, nakahalo siya sa kanyang mga kaibigan hindi mananampalataya. So, makikita yung pagkakaiba niya. Kaya yung sikreto mo, ba't ganyan ka? Iba ka? Sige. Pagdating sa pagkain, ba't nagpe-pray ka? Ibig sabihin. Pagdating ng exam, bakit nagpe-pray ka? Ba't may Bible ka? Gano'n.
Basta maraming makikita sa iyo. Mga kasama mo, mapagmura. Ikaw hindi. So nakikita mo pagkakaiba mo. Si Amir, kung binata pa yun, kita-kita ang kanyang pagkakaiba. Sabi ng iba, yan, si Amir. Sabi niya, ano yan, ibang bisyo niya. Ang bisyo niya, Bible. Nakikita. Yung impact niya, kita-kita. Pagiging mamoy ng langit. Nakikita kung paano siya namumuhay sa layunin ng Panginoon. And everything, God's work together. Kasama po natin nagmamahal sa Diyos ayon sa kanyang layunin. Tayo pong lahat ay tumayo po na lang. Sana meron po